punta naman tayo dito sa political dynasties. Ito. Mukhang malinaw ang pagtindig dito ng mga viewers, ng mga respondents, no? Ano yung resulta ninyo? So, sabi ng ating mga kababayan, no, 39% sabi nila susuportahan nila ang kandidato sa Senado na isa sa batas, no, ang pagre-regulate ng political dynasties, no. So mataas, no, 39%, tapos 29% lang yung nag-disagree, pero malaking bahagi din ay unsure, 32%, no. So medyo slightly ahead yung ating agree, no, at mga 4 out of every 10 Filipinos, no, agree dyan, gusto ng kandidato na sasabatas ng regulation ng political dynasties, and I completely agree with this, no. Last word na yung 1987 Constitution sinabi na natin bilang Filipino people na nag-ratify ng Constitution, dapat i-regulate ang mga political dynasties. Pero syempre, anong panahon na, 'di ba? Inaantay pa din natin ngayon. What I'm seeing here is that there is actually a good constituency at merong public support, no, para sa mga kandidato na poposisyon para i-ban, not to ban, no, but to regulate pala, no, kasi yung wording natin na ako siguro ban, no, but here to regulate political dynasties. Tama, regulate kasi papayagan, hindi. Sa batas kasi bawal Okay. Pero wala tayong enabling law that would define political dynasties and sasabihin up to what level ng consanguinity and affinity. Yun naman ang pinagdidebatihan dyan Pero itong tanong ninyo, dun sa political dynasties, kung iboboto ba yung boboto ba yung senatorial candidate na sumusuporta sa isang batas na magre-regulate ng political dynasties, diba 39 yung pabor, 29 yung hindi. Pwede ba ito i-correlate, let's say, dun sa tanong na, kung ganun pala bakit binoboto nyo pa rin yung political dynasties? Ako curious ako doon, miski alam natin yung sagot Ikaw bilang political scientist, di ba? Yes, and in fact, no, itong sa Feb survey namin at saka yung last survey namin noong September 2024, marami kaming mga tanong on dynasties. At sa ngayon, ina-analyze pa namin yung mga iba namin tinanong na questions. Wala nang kinalaman dun sa Senate vote nila, pero on their attitudes on dynasties. And noong September 2024, isa sa mga nalaman natin, medyo nag-move yung needle. Tumaas na naman yung acceptability ng mga dynasties sa survey, no? Pero may mga panahon, may mga taon, 2019, no, na medyo bumaba na yung support ng ating mga kababayan dun sa dynasties. Remember also, we found out in our September 2024 survey, sabi ng mga Pilipino, alam ng mga karamihan ng mga Pilipino na ang mga dynasties kapag in power, no, madalas ay nagkakaroon ng corruption sa pamahalaan, no, at iba pang conflict of interest at iba pang mga misgovernance, no. So aware yung ating yung ating mga kababayan, no. Dun sa mga tinanong namin panibagong question, no, i-release namin yan very soon, no. Pero gusto na din naming malaman, no, ano bang type ng dynasties yung for now very unacceptable para sa mga kababayan natin. Kapag ba tatlong magkakapatid sa Senado, is that unacceptable na for Filipinos or boto pa din? Kasi sa akin interesting kung binabantayan mo yung numbers nila magkapatid na Tulfo, halimbawa, hindi 1:1 yung correspondence diba? Parang may mga bumoboto kay may nagsasabi na iboboto nila si Erwin Tulfo na dahil malayo siya, mas mataas siya, no? Ibig sabihin may mga bumoboto kay Ben Tulfo, 'di ba, na hindi nila iboboto may bumoboto kay Erwin Tulfo na hindi nila iboboto si Ben Tulfo. So very interesting sa akin 'yon, kung is that a vote against dynasties o iba pa ba yung motivation doon? Curious yan kasi it has many different layers. Kaya iniisip ko, pwede ba i-correlate yan at least, no? Miski walang direct relations. Kasi yung sinasabi mo kanina, kung ano bang klase ng dynasty acceptable sa kanila, tatlong magkakapatid ba okay sa kanila? Apparently okay, base sa mga surveys, di ba? Apparently. Kasi laki ng chance nung manalo, nung dalawa na magkapatid in the same election cycle for the same position, kahit meron ng isa pang senador, kapatid nila. Di ba? That goes against convention. Di ba normally, ang conventional wisdom dyan, pag magkapangalan kayo, magkapatid, you will cancel each other out o magkakainan kayo ng boto. Eto, pasok pareho sa top 12 Hindi ba? Yes, no? Yun so, kaya yung tinatry namin gawin ay i-figure out, no? Parang, I know mahabang laban yung
yung dynasties kasi yan ay matagal lang nakasanayan ng taong bayan, may makinarya sila no, kada election no. Pero gusto din namin ma-figure out from a public opinion research perspective, ano kaya yung weakest link doon sa support ng mga kababayan natin, or kung di man support no ay yung parang acceptable sa kanila o hindi malaking issue sa kanila. Gusto namin ma-figure out what form is the weakest link, and hopefully yan din ay magiging batayan ng papaano pa natin if-frame no yung issue ng regulation no, if not prohibition of political dynasties, kasi ang daming binabatong, halimbawa makilan lang no, I think si Senator Cynthia Villar no was also defending political dynasties, di ba? So so I think we also need to find ano ba yung entry point natin na more convincing to the public than what was already said before. Kasi nga naisip ko, kung tatanungin sila kung pabor ba sila dun sa mga kandidato na magsusulong ng legislation regulating political dynasties, dapat idikitin yung voter preferences doon sa mga tumatakbo sa pagkasenador at isa-isahin, ito puro dynasty pero bakit mo susuportahan? Kasi that can also be telling, although mukhang magastos yung ganun survey kung napakadami ng tanong, di ba? Oo, yes, pero tingin ko pwede nating gawin 'yan sa ibang platform eh. Halimbawa, ngayon tinataguan na ng mga kandidato yung debates no. Pero maganda sana na halimbawa hindi lang naman itong aming listahan, pero listahan din ng iba pang survey groups, 'di ba? Isa-isahin ng mga kandidato, 'di ba? Pero nawala na tayo ng platform na gano'n na mag-isa-isa yung mga kandidato doon sa kanilang mga posisyon. Halimbawa dito sa political dynasties, malaya na lang sila nakapagkampanya, medyo kulang na doon sa scrutiny. Kaya actually meron akong mga alam na posisyon ng mga ibang senador, pero ilan din sa kanila at ilan sa kanila na nasa top, hindi ko sure kung anong pagtingin dahil they've never made it public, di naman sila natanong pa, at iniiwasan din nilang matanong ng mga ganitong klaseng tanong.